Ang kaya ng isipan ng tao na maisip at paniwalaan ay kayang makamit. Ngayon, hayaan mong magtanong ako, talagang naniniwala ka ba rito? O kaya ay napakasobra bang kalokohan para paniwalaan? Maraming nakakarinig at nag-iisip, hay naku, puro salita lang yan. Pero isipin mo, kung hindi maganda ang buhay mo ngayon, hindi ba dahil noon pa man ay naniniwala ka sa mga limitasyon na hindi naman dapat umiral? Paglampas ng 40, marami ang naniniwala na tapos na ang lahat. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa loob lamang ng 30 araw, gamit ang 10 nakakagulat na tuntunin ni Napoleon Hill, ay masasabi mong muling isinilang ka? Napansin mo na ba kung paano ang iyong isipan ang maaaring maging pinakamalaking kaaway o kaibigan mo? Isipin mo, ilang beses ka nang sumuko bago pa man subukan, dahil lang sa napagpasiyahan na ng isipan mo na hindi mo kaya. Parang may isang tinig sa loob na nagsasabing, hindi kaya, hindi para sa'yo yan, huli na ang lahat. Ngayon, huminto ka at magmuni-muni, ang tinig ba na yan ay batay sa katotohanan o sa mga takot na iyong pinanghawakan sa buong buhay mo? Ang totoo ay karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil sinubukan nila at nagkamali. Nabibigo sila dahil sila mismo ang sumuko sa kanilang isipan bago pa man gumawa ng unang hakbang. Sabi ni Napoleon Hill, ang isipan ay parang isang digmaan. At tama siya. Araw-araw kang nagigising at kailangan mong makipaglaban sa mga negatibong kaisipan, kawalang katiyakan, at mga limitadong paniniwala. Kung mananalo ka sa labanang ito sa umaga pa lang, magiging mas magaan ang natitirang bahagi ng araw mo. Pero kung matatalo ka, mabibigat ang lahat ng bagay, lalago ang mga problema, at maging ang simpleng bagay ay magiging imposible. Kaya naman, ang pagkontrol sa iyong isipan ang unang hakbang para mabago ang anumang aspeto ng iyong buhay paglampas ng 40. Tingnan mo, maaari kang magkaroon ng kaalaman, karanasan, at maging ng mga oportunidad. Ngunit kung patuloy na sinasabi ng iyong mga iniisip na hindi ka sapat, sasabotahe mo ang iyong sarili. Para kang nagmamaneho ng kotse na nakabukas ang preno, maaari kang bumilis pero hindi ka gagalaw. Nangyari na ba yan sa'yo? Ang gustong magbago pero lagi na lang naparalisa. Ito ay hindi dahil ang mundo ay laban sa'yo, kundi dahil ikaw mismo ang laban sa iyong sarili. Ngayon, paano ito gagawin sa praktika? Pinag-usapan ni Hill ang kapangyarihan ng e-autosuggestion. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsasanay sa iyong isipan na maniwala sa mga bagong posibilidad. At hindi ito ang mga motivational phrases na basta na lang sinasabi, kundi ang pagpapalit ng bawat nakakasira na kaisipan sa positibo. Halimbawa, kapag sinabi ng iyong isipan na wala akong panahon, sumagot ka ng paano ko mapapauna ito ngayon? Kapag sinabi naman na hindi ako sapat, isagot mo, ano ang maaari kong matutunan o mapahusay para maging mas mahusay bukas? At kapag sinabi naman na magsisimula na lang ako bukas, kontrahin mo ng magsisimula na ako ngayon kahit maliit lang. Ang pagsasanay na ito ay araw-araw, tulad ng pag-ehersisyo para sa isipan. At ito ay epektibo dahil, siyentipiko, ang utak ay mayroong tinatawag na neuroplasticity o ang kakayahang lumikha ng mga bagong koneksyon at pattern. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagsasagawa ng positibong pag-isip na sinamahan ng palagiang pagkilos ay binabawasan ang mga sintomas ng stress at pagkabalisa at pinapataas ang pakiramdam ng kagalingan. Hindi ito mahika, ito ay biology na pumapanig sa mga nagpasyang magbago. Gusto mo ng isang tunay at makapangyarihang halimbawa? Ang kaso ni Edwin Barnes. Siya ay isang taong walang pera, walang kakilala, at walang pinag-aralan, ngunit nagpasya siyang makipagtulungan kay Thomas Edison. Hindi niya tinanong ang sarili na, kaya ko kaya, nagpasya na lang siyang kaya niya. Sumakay siya ng tren patungo kay Edison, ipinakilala ang sarili bilang kasosyo sa negosyo at syempre, tinanggihan siya sa simula. Ang sinumang ordinaryong tao ay sumuko na, di ba? Pero hindi sumuko si Barnes. Tinanggap niya ang pagtatrabaho sa mga simpleng trabaho, mahintay na lang. At nang dumating ang pagkakataon, sinunggaban niya ito. Resulta, naging kasosyo siya ni Edison at naging mayaman. At lahat ng ito ay nagsimula dahil, sa kanyang isipan, ang tagumpay ay tiyak na mangyayari. Ngayon isipin mo, ilang oportunidad na ang iyong pinabayaan dahil mas naniniwala ka sa iyong mga takot kaysa sa iyong potensyal. Ilang beses ka nang pinaniwala ng iyong isipan na may mga napakalaking hadlang habang ang totoo ay mga simpleng hakbang lamang iyon. At kung mula ngayon, sa tuwing magsasalita ang takot, sasagutin mo ito ng pagkilos. Isipin mo ang epekto nito sa loob lamang ng 30 araw.
Gusto kong gawin mo ang isang simpleng hamon, sa susunod na 7 araw, bigyang pansin ang lahat ng iyong iniisip tungkol sa sarili mo. Sa tuwing may negatibong sasabihin, isulat mo sa papel. Pagkatapos, sa tabi nito, palitan mo ng positibong pahayag. Sa simula ay parang kakaiba, pero mabilis mong mapapansin na sinasanay mo na ang iyong utak na tumugon ng iba. Ito ay parang pagreprogram ng isang panloob na software na nakastock sa iyong buhay sa loob ng maraming taon. Tandaan, ang iyong buhay ngayon ay isang direktang refleksyon ng iyong mga nakaraang iniisip. Kung gusto mo ng magandang kinabukasan, kailangan mong simulan ang pagbabago sa iyong mga iniisip ngayon. Sabi ni Napoleon Hill, ang kaya ng isipan ng tao na maisip at paniwalaan ay kayang makamit. Ang tanong ay, patuloy mo bang pakakainin ang isang isipan na naniniwala sa mga limitasyon o magsisimula ka ng magtanim ng isang isipan na naniniwala sa mga posibilidad? Sa huli, hindi ang mundo ang magpapasya ng iyong tadhana. Ikaw ang magpapasya at lahat ay nagsisimula sa iyong isipan. Ilang beses mo na bang ipinangako sa iyong sarili na magsisimula ka ng isang mahalagang bagay sa Lunes? Maaaring ito ay diet, ehersisyo, pag-aaral, o kahit isang bagong proyekto sa trabaho. At ilan sa mga pangakong ito ang tumagal ng mahigit sa ilang araw. Ang problema ay hindi ikaw, kundi ang pagtitiwala ng sobra sa motivation. Ang motivation ay parang pusporo, sumisindi ng malakas, kumikinang, pero sa loob ng ilang segundo ay namamatay na. Ang nagpapanatili sa isang tao sa mahabang panahon ay hindi ang motivation, kundi ang disiplina. Laging binibigyang diin ni Napoleon Hill na ang disiplina ang tulay sa pagitan ng intensyon at tagumpay. Isipin mo, lahat tayo ay may magagandang intensyon, lahat tayo ay gustong umunlad sa buhay, pero ilan ang talagang tumatawid sa tulay na ito? Karamihan ay humihinto sa gitna ng daan dahil naghihintay sila na makaramdam ng kagustuhan. Pero ang kagustuhan ay pabago-bago. Ang umaasa rito ay tiyak na susuko. Ngayon, pag muni-munihan mo, ilang oportunidad na ang iyong napalampas dahil pagod ka na para kumilos. Ilang pangarap na ang iyong ipinagpaliban dahil naghihintay kang nasa tamang mood. At kung nagpasya ka lang na kumilos, kahit ano pa ang iyong nararamdaman. Ang pagkakaiba ng mga nangangarap at mga nagtatagumpay ay nasa detalye na ito. Ang mga nagtatagumpay ay hindi nagtatanong ng, gusto ko ba? Sinasabi nila na, ito ang ginagawa ko, araw-araw, walang palag. Isipin mo ang isang simpleng bagay tulad ng paggising ng maaga. Para sa iba, ang pagbangon sa kama ay parang isang pagpapahirap. Pero kapag ito ay naging bahagi na ng iyong pagkatao, hindi na ito isang opsyon. Para itong pagsisipilyo ng ngipin. Hindi mo na kailangan pang pag-isipan kung gagawin mo ba o hindi. Ginagawa mo na lang. Ang disiplina ay ganito rin gumagana, maliliit na desisyon araw-araw, inuulit hanggang sa maging automatic na. At may lihim para makabuo ng disiplina ng walang paghihirap, simulan sa maliit. Gumawa ng isang simpleng bagay, pero palagi. Ayusin ang kama araw-araw. Magbasa lamang ng 10 pahina ng libro. Maglakad ng 15 minuto. Mukhang kaunti lang, pero ito ang nagiging dahilan ng pagbuo ng ugali. Tulad ng paglaki ng muscles sa pag-ehersisyo, ang disiplina ay lumalakas sa pamamagitan ng maliliit na gawain na paulit-ulit. Sa paglipas ng panahon, dadami ang iyong gagawin, tataas ang level, at mapapansin mong kaya mo na ang mga bagay na dati mong inaakala na imposible. Kinukumpirma ito ng agham. Ipinakikita ng mga pananaliksik sa behavioral psychology na ang disiplina ay gumagana tulad ng isang muscle, mas madalas mong sanayin, mas lumalakas ito. Ang mga taong mayroong matibay na routine ay may mas malaking resistance sa stress, mas malinaw na pag-isip, at mas malaking chance na maabot ang kanilang pangmatagalang financial goals. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa willpower, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang mental structure na nagiging dahilan ng pagkilos. At kung iniisip mong ang disiplina ay isang malamig, halos robotic na bagay, bibigyan kita ng halimbawa na nagpapatunay na kabaliktaran nito. Si Thomas Edison, inventor ng maraming bagay na nagbago sa mundo, ay nagsabi na ang kanyang tagumpay ay nagmula sa 1% na inspiration at 99% na perspiration. Hindi siya umaasa sa inspiration araw-araw, umaasa siya sa disiplina araw-araw. Habang maraming sumusuko sa unang pagkabigo, si Edison ay sumubok ng libu-libong beses hanggang sa magawa niya ang bombilya. Isipin mo kung naghihintay siya ng motivation para magpatuloy. Magkakaroon kaya tayo ng kuryente ngayon? Ngayon, dalhin mo ito sa iyong buhay.
Paglampas ng 40, maraming tao ang naniniwala na wala na silang enerhiya para magsimula muli. Pero hindi ito tungkol sa enerhiya, ito ay tungkol sa consistency. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng mga commitments na hindi na mapag-uusapan pa. Kung magpapasya kang maglalaan ng 30 minuto araw-araw sa pag-aaral ng isang bagong bagay, hindi mahalaga kung pagod ka na, hindi mahalaga kung masama ang araw mo. Ginagawa mo lang. Dahil hindi na ito opsyon, bahagi na ito ng kung sino ka. Gusto kong ipanukala sa iyo ang isang simpleng hamon, pero makapangyarihan. Sa susunod na 30 araw, pumili ng isang araw-araw na disiplina na maliit, pero hindi na mapag-uusapan. Maaari itong pagsusulat ng 10 minuto, paglalakad araw-araw, o pag-off ng cellphone 1 oras bago matulog. Ang mahalaga ay hindi ang laki ng gawain, kundi ang pagiging palagi. Kung kaya mong gawin ito sa loob ng 30 araw, mapapansin mong may magbabago sa loob mo. Magtitiwala ka na sa sarili mo dahil pinatutunayan mo araw-araw na tinutupad mo ang iyong pangako. At marahil ito ang pinakamalaking gantimpala ng disiplina, nagbubuo ito ng panloob na tiwala sa sarili. Kapag alam mong maaasahan mo ang sarili mo, walang masyadong malaking goal, walang masyadong malayong pangarap. Dahil hindi mo na kailangan ng motivation para magsimula, kailangan mo lang ang kasiguraduhan na, umulan man o maraw, pagod man o masigla, magpapatuloy ka. At doon mismo magsisimula ang pagbabago. Kailan ang huling beses na nagtakda ka ng goal na talagang nagparamdam sa puso mo ng excitement, na kinabahan ka sa kakaisip lamang? Karamihan sa mga tao, lalo na paglampas ng 40, ay nagtatakda ng napakaliit na goals na hindi nangangailangan ng tunay na pagsisikap. At alam mo ba kung ano ang problema nito? Ang maliliit na goals ay hindi nagbibigay ng passion, hindi nagbibigay ng enerhiya, at dahil dito halos palaging napapanatili. Sabi ni Napoleon Hill, ang mga duwag na goals ay pumapatay ng mga malalaking pangarap, dahil kapag pinoprotektahan mo ng sobra ang sarili mo sa pagkabigo, pinoprotektahan mo rin ang sarili mo sa tagumpay. Isipin mo, ilang beses mo na bang sinabi sa iyong sarili ang mga katulad nito, susubukan kong magtipid ng kaunti, o mababawasan ko ng 2 kilo ang timbang. Ang mga goals na ito ay hindi ka ginaganyak, hindi ka nito tinutulak palabas ng comfort zone mo. Ngayon isipin mo kung ang iyong goal ay sa loob ng 6 na buwan ay mababayaran ko na ang lahat ng aking utang o sa loob ng 1 taon ay doblehin ko ang aking kita. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang maliit na goal ay hindi nagbabago ng buhay mo, pero ang malaking goal ay nag-obliga sa iyo na magbago para maabot mo ito. At huwag kang magkakamali, ang pagiging maliit ang goal ay hindi nagpoprotekta sa iyo sa pagkabigo. Ang mga taong nagtatakda ng maliit na goals ay nabibigo rin dahil ang anumang hadlang ay nagiging dahilan para sumuko. Ang mga taong naglalayo ng mataas ay nauunawaan na ang mga pagkadapa ay bahagi ng proseso. Dahil malaki ang goal, patuloy silang sumusubok dahil alam nilang sulit ito. Ang tanong ay hindi kung mabibigo ka, ang tanong ay kung ano ang gagawin mo kapag nabigo ka. At lagi ni Hill na binibigyang diin na ang bawat pagkabigo ay isang impormasyon, isang aral, isang bagong ruta para mapalapit sa iyong destinasyon. Isang makapangyarihang halimbawa ay ang kwento ni Edwin Barnes. Hindi niya pinangarap na maging isang simpleng empleyado lamang ni Thomas Edison. Ang kanyang goal ay ang makatrabaho si Edison bilang kasosyo sa negosyo. Isipin mo ang tapang, isang taong walang pera, walang kakilala, walang pinag-aralan, na nagsasabing gusto niyang maging kasosyo ng isa sa pinakamalaking inventor sa kasaysayan. Karamihan ay mag-iisip ng, sino ba ako para mangarap ng ganyan? Pero hindi tinanong ni Barnes kung posible, nagpasya na lang siya na ito ay tiyak na mangyayari. Hindi siya nasiyahan sa pagiging malapit sa tagumpay, gusto niyang maging bahagi nito. At ito ang matapang na pangitain na nagtulak sa kanya na tiisin ang mga taon ng paggawa sa mababang posisyon hanggang sa dumating ang tamang oportunidad. Nang dumating yon, handa na siya. Ngayon tinatanong kita, ilang beses mo na bang binawasan ang laki ng iyong pangarap para umangkop sa iyong kasalukuyang realidad? At kung sa halip na bawasan, ay palakihin mo pa ang iyong goal para mapilitan ang iyong realidad na magbago. Nakaka-discomfort, syempre. Ngunit sa mismong paghihirap, doon nagmumula ang paglago. Pinatutunayan ito ng agham. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa sikolohiya ng pag-ugali na ang mga taong nagtatakda ng tiyak at mahirap na mga layunin ay may 70% o higit pang posibilidad na makamit ang mga ito kumpara sa mga nagtatakda ng malabo o madaling layunin. Ito ay dahil ang isang malaki at malinaw na layunin ay lumilikha ng pokus, tiyaga, at pakiramdam ng layunin.
Hindi nakakagulat na ang mga kumpanya, atleta, at artista na umaabot sa hindi pangkaraniwang tagumpay ay palaging nagtatrabaho gamit ang mga layuning tila imposible sa unang tingin. At narito ang isang mahalagang punto, hindi sapat ang mangarap, kailangan mong gawing plano ang pangarap. Isulat ang iyong mga layunin sa papel, hatiin ito sa mga hakbang, at magtakda ng mga takdang panahon. Halimbawa, kung ang iyong layunin ay doblehin ang iyong kita sa loob ng isang taon, anong mga konkretong hakbang ang kailangan mong gawin? Pagpapahusay ng mga kasanayan, paghahanap ng mga bagong pinagmumulan ng kita, pamumuhunan sa isang partikular na bagay. Kapag isinulat mo ito sa papel, ang tila imposibleng bagay ay nagsisimulang magkaroon ng anyo. Ang pinakakagiliw-giliw ay, kapag ikaw ay nagpasyang gumawa ng isang matapang na layunin, nagsisimula mong makita ang iyong sarili sa ibang paraan. At ito ay lumilikha ng isang malalim na pagbabago sa iyong pagkatao. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang taong may kakayahang gumawa ng isang malaking bagay, ang iyong mga pagpipilian, ugali, at mga kilos ay magsisimulang sumalamin sa pananaw na iyon. Ito ay isang epekto ng domino, ang isang pag-iisip ay lumilikha ng isang aksyon, na lumilikha ng isang ugali, na nagtatayo ng isang bagong katotohanan. Sa huli, ang pamumuhay na hinahabol ang maliliit na layunin ay ang pagpili na mabuhay lamang sa halip na mabuhay ng lubusan. Ngunit kapag nagtatakda ka ng isang matapang na layunin, may isang bagay sa loob mo ang nagigising. Nagsisimula kang makakita ng mga posibilidad kung saan dati ay nakikita mo lamang ang mga hadlang. At tulad ng sinasabi ni Napoleon Hill, ang tunay na pagkabigo ay hindi ang pagkakamali, kundi ang hindi kailanman nangahas na managinip ng malaki. Kaya ang tanong ay, magpapatuloy ka bang magtago sa likod ng maliliit na layunin o sa wakas ay bibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na habulin ang isang bagay na maaaring tunay na baguhin ang iyong buhay? Ilang beses mo na bang iniwan ang isang mahalagang bagay dahil iniisip mo kung ano ang sasabihin ng iba? Marahil ito ay isang proyekto, isang pagbabago ng karera, isang bagong relasyon. O kahit isang simpleng desisyon tulad ng pagsisimulang gumawa ng iba't ibang bagay upang alagaan ang iyong sarili. Ang katotohanan ay karamihan sa mga tao ay nabubuhay na bilanggo ng opinyon ng iba. Para bang may mga di nakikitang tanikala na nagdidikta kung ano ang maaari o hindi nila magagawa. At ang malaking kontradiksyon ay, kahit na sinusubukan mong mapasaya ang lahat, palaging may magiging isang taong magkokomento. Sinabi ni Napoleon Hill na ang patuloy na paghahanap ng pag-apruba ay tulad ng pagbibigay ng mga susi ng iyong buhay sa ibang mga tao. Isipin ito, ang mga taong nagbibigay ng opinyon sa iyong mga pagpipilian ay sasama ba sa iyo kapag nahaharap ka sa mga paghihirap? Ako ba nila ng responsibilidad kung sakaling hindi maging tama ang mga bagay-bagay? Siyempre hindi. Kaya bakit binibigyan mo ng napakalaking timbang ang kanilang opinyon? Karaniwan na, pagkatapos ng 40, maramdaman na huli na para sa panganib at ang pagbabago ngayon ay maaaring maging dahilan ng paghatol. Marami ang nag-iisip, ano kaya ang isipin ng aking pamilya kung magsisimula ako ng isang bagay mula sa simula? O, ano ang isipin ng mga kaibigan ko kung ako ay magkakamali? Ngunit ang tamang tanong ay, at ikaw, ano ang iyong mararamdaman kung hindi ka susubok? Sapagkat sa huli, ang sakit ng pagsisisi ay palaging mas malaki kaysa sa sakit ng paghatol. Ipinakikita ng agham na ang takot na ito ay mas karaniwan kaysa sa iyong inaakala. Isang pag-aaral ng psychological science ang nagsiwalat na karamihan sa mga tao ay sobrang inaakala kung gaano karami ang atensyon ng iba sa kanila. Ito ay ang tinatawag na spotlight effect. Iniisip natin na pinagmamasdan tayo ng lahat, samantalang ang totoo ay ang bawat isa ay abala sa kanilang sariling buhay na halos hindi napapansin ang ating mga pagkakamali. Nangangahulugan ito na, sa praktikal, maaari mong iwanan ang iyong pamumuhay dahil sa isang ilusyon. At dito pumapasok ang isang emosyonal na punto sa buhay ni Napoleon Hill. Nang simulan niyang gawin ang kanyang mga aklat tungkol sa tagumpay, siya ay hindi pinaniwalaan ng marami. May mga panahon na naranasan niya ang malubhang kahirapan sa pananalapi, tinawag siyang mapangarapin at maging isang manloloko. Sa ilang mga panahon, siya ay nanirahan sa halos mahirap na kondisyon. Ngunit, kahit nasa harap nito, hindi niya hinayaan na tukuyin ng mga kritisismo ang kanyang halaga. Kung siya ay sumuko sa mga negatibong opinyon, marahil ay hindi niya kailanman nasulat ang Think and Grow Rich, na nagbago na ng milyon-milyong buhay. Mayroong isang napakalaking kalayaan kapag tumigil ka sa pangangailangan ng panlabas na pag-apruba.
Kapag nagsimulang makinig ka ng higit pa sa iyong sariling tinig kaysa sa mga paghatol sa paligid mo, isang bagong enerhiya ang ipinanganak sa loob mo. Tumigil ka sa pamumuhay bilang isang bilanggo ng mga inaasahan ng iba at nagsimulang mamuhay na ginagabayan ng iyong sariling mga halaga. At narito ang isang paglabag sa mga pattern. Pumikit ka sandali at isipin ang iyong sarili sa hinaharap sa 20 o 30 taon mula ngayon. Nakaupo ka at inaalala ang iyong buhay. Ano ang masasakit? Ang pagiging pintasan dahil sa pagtatangka ng isang matapang na bagay o ang pag-alam na hindi ka nabuhay ayon sa gusto mo dahil natatakot kang husgahan? Ang larawang ito ay maaaring maging hindi komportable, ngunit ito mismo ang kakulangan sa ginhawa na kailangang magising sa iyo ngayon. Sa huli, ang tanging tinig na dapat talagang mahalaga ay ang sayo. Sapagkat ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay irerespeto ang iyong mga pagpipilian kahit na hindi nila maintindihan. At ang mga taong walang batayan na pumupuna sa iyo, mabuti, wala silang tunay na puwang sa iyong paglalakbay. Kaya, tanungin mo ang sarili mo, mas gusto mo bang patuloy na subukang tanggapin ng lahat, o handa ka nang maging tunay at isulat ang iyong kwento nang hindi humihingi ng pahintulot? Napansin mo na ba na ang mga pinakamahirap na sandali sa iyong buhay ay ang mga pinakanagbago sa iyo? Karamihan sa mga tao ay nakikita ang paghihirap bilang isang senyales na ang lahat ay mali, na parang isang kumpirmasyon na dapat silang tumigil. Ngunit si Napoleon Hill ay nagsasabi ng ibang bagay, ang bawat paghihirap ay nagdadala sa sarili nito ng binhi ng isang katumbas na pakinabang. Nangangahulugan ito na ang paghihirap ay hindi isang kaaway, ngunit isang guro na nagkukubli. Isipin natin, kapag tumingin ka sa likuran, ilang beses na ang isang hamon na tila hindi na kaya ay ang nagpapalaki sa iyo. Marahil ito ay ang pagkawala ng trabaho na nagbukas ng puwang para sa isang bagong karera. Marahil ito ay isang krisis sa pananalapi na nag-utos sa iyo na matuto tungkol sa pera. O kahit isang pagkabigo sa pag-ibig na nagpakita sa iyo kung sino ang talagang karapat-dapat na makasama mo. Ang problema ay sa sandali ng sakit, nakikita lamang natin ang kadiliman. Pagkatapos lamang natin na pagtanto na doon mismo tayo ay nabubuo. Mayroong isang punto sa buhay kung saan, pagkatapos ng 40, marami ang nagsisimulang maniwala na hindi na sulit na harapin ang malalaking pakikibaka. Ang tukso ay ang paghahanap lamang ng kaginhawahan, katatagan, at predictability. Ngunit iyon mismo ang lugar kung saan nakatira ang panganib. Ang labis na kaginhawahan ay nagpapaparalisa, inaalis ang iyong lakas, at nagpapaalala sa iyo ng iyong tunay na potensyal. Samantalang ang paghihirap, kahit gaano man ito kahirap, ay ang patunay na ikaw ay lumalaki pa rin. Ito ay tulad ng proseso ng ginto na kailangang dumaan sa apoy upang maging dalisay. Isang tunay at masakit na halimbawa mula sa buhay ni Napoleon Hill ang nagpapakita nito ng malinaw. Nawalan siya ng ina noong siya ay bata pa. Isipin ang epekto nito sa buhay ng isang bata. Maaari sana siyang sumuko sa sakit, dalhin ang pagkawala na yon bilang isang hindi mababawasang bigat magpakailanman. Ngunit, sa paglipas ng panahon, ang karanasang iyon ay nagpaunlad sa kanya ng isang bihirang pagtitiis, isang panloob na lakas na kalaunan ay magiging pundasyon ng kanyang mga aral. Maaga niyang natuklasan na walang pag-unlad ng walang pagdaan sa sakit. At pinatitibay ito ng agham. Ang mga pag-aaral tungkol sa pagiging matatag ay nagpapakita na ang mga taong nakakaranas ng mga paghihirap, ngunit pinipiling harapin ang mga ito, ay nagkakaroon ng higit pang mga emosyonal na kakayahan, mas malaking pagpipigil sa sarili, at higit pang kalinawan ng layunin kaysa sa mga taong nakatira sa labis na protektadong mga kapaligiran. Ang paghihirap kapag hinarap ng harapan ay nagpapalakas. Kapag nauunawaan mo na ang paghihirap ay bahagi ng landas, ito ay tumitigil sa pagiging isang pasanin at nagiging gasolina. Sa bawat oras na ang buhay ay ilagay ka sa dingding, mayroon kang dalawang pagpipilian, umatras o gamitin ang sandaling iyon upang muling likhain ang sarili. At ang pagkakaiba ay nasa kung paano mo ipinapaliwanag ang sakit. Hindi ito ang nangyayari sa iyo, ito ay ang ginagawa mo sa nangyayari. Gusto kong magtanong ka ngayon, ano ang pinakamalaking kahirapan na iyong napagtagumpayan? Isipin kung paano mo ito nalagpasan. Pansinin na, sa katunayan, mayroon ka ng mga patunay na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala. At kung noong nakaraan ay nakabangon ka, ano ang nagpapalagay sa iyo na ngayon ay magkakaiba? Marahil ito ang oras upang baguhin ang iyong relasyon sa pakikibaka. Sa halip na tumakas dito, yakapin ito. Sapagkat ang bawat na panalunang laban, kahit na mukhang maliit, ay nagtatayo ng pinakamalakas na bersyon mo.
At sa huli, kapag tumingin ka sa likuran, malalaman mo na hindi ang madaling araw ang nagpagawa sa iyo kung sino ka, kundi ang madilim na mga gabi na iyong nilakbay ng hindi sumusuko. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob mo. Hindi mahalaga ang iyong edad, ang iyong kasalukuyang sitwasyon, o kung ilang beses mo na itong sinubukan at nabigo. Ang talagang magtatakda ng iyong kinabukasan ay ang paraan ng iyong pagpapasya na mag-isip, kumilos, at magtiyaga mula ngayon. Ito ang kakanyahan ng mga aral ni Napoleon Hill at ang pundasyon para sa muling pagsilang sa loob lamang ng 30 araw. At dahil nakarating ka na rito, nais kong anyayahan kang gumawa ng isa pang hakbang sa paglalakbay na ito. Ang susunod na video na lumalabas sa screen ay magdadala sa iyo ng isang hakbang na mas mataas sa iyong ebolusyon ng karunungan upang maging kahit 1% na mas mahusay kaysa sa ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito at inaasahan kita sa susunod na video.